Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Tadhana, yan ang salitang gumagabay sa takbo ng ating buhay. May mga pangit at meron naman ding magandang mga kaganapan. Nasa sa atin ito kung paano natin gagampanan ang tungkulin habang nakalulan sa daloy ng agos ng sanlibutan. Paano ko nakilala ang pinaka-sexing asawa ko? Sa katunayan, habang sinusulat ko ang kwentong ito, nakatingin ako sa labas sa may bintana at inaalala ang nakaraan kung paano kami nagtagpo ng aking pinaka-sexing asawa. Noong mga oras na iyon, siya ay nasa labas, nagpipintura ng aming gate, pati ng bakod. Walang suot na t-shirt na pang-itaas dahil sa init at nakakahiyamang aminin, ako ay nagagandahan, nai-inlove sa hubog ng kanyang katawan kahit na ito ay mahigit na sa 70 ang kanyang edad. Tama po kayo, mga lolo at lola na po kami. Ang mga balat namin ay kulubot, lawlaw at marami na ding mga puting buhok. Subalit sa paningin ng iba, ang mister ko ay matanda na. Malaki ang tiyan, yung tinatawag ng mga anak ko na beer belly. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ang tanging nakikita lamang ng mga mata ko ay ang kaseksihan niya. Nagkaisip at lumaki ako na kaming dalawa lang ni mama sa mundo. Hindi ko na maalala o inabot sa tamang edad para matandaan ko ang aking ama bago siya tuluyang nilamon ng kanyang sakit sa cancer. Alam ko ang itsura niya, base sa mga litrato na nakalagay sa aming photo album. Ang madalas kong maalala na sinasabi ni mama dahil sa mahal ng pagpapagamot ni papa, madalas hindi na ito kasya pambili ng pagkain. Mas nanaisin pa ni mama na ilaan ito sa pagpapagamot ni papa. Nung maliit pa ako, hindi ko pa masyadong maintindihan ang mga dahilan ni mama noon. Pero nung ako ay nagkaisip, sa tingin ko, kaya siya hindi pa bumibitaw sa lubid ay dahil hindi pa siya handa na harapin ang buhay kung sakaling tuluyan ng lumisan si papa. Ilang taon lumaban si papa, ilang taon ding gumawa ng paraan si mama para pahabain ang kanyang buhay. Pero dahil lahat ay may hangganan na kahit ayaw mo, wala kang magagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Magtatatlong taong gulang ako nung tuluyan akong naulila sa ama. Kasabayan din ito, nag-iwan ito ng maraming utang. Said na said at walang natira sa amin, kaya naman kailangan ni mama ng magdoble o tripleng kayod para sa aming mag-ina at ang makabayad sa mga pinagkakautangan. Sa sobrang dami ng utang, pati pagkain namin tinitipid din. Mga gamit na kailangan gamit na gamit o kung kailangan pang remedyohan, gagawin namin para lang makatipid. Dahil sa labis na pagkabaon sa utang, na mas dito namin o ni mama naramdaman ang kahirapan. Dito na din nagsimulang magreklamo si mama sa mundo kung bakit ang mundong ginagalawan namin ay hindi patas, kung bakit ang mayayaman ay laging masaya at walang problema sa buhay. Nung minsang nag-aasikaso siya ng mga papeles at dokumento hingil sa aming bahay, matagal siyang nakapila hanggang sa merong babae ang sumingit at inuna ng taong nagtatrabaho doon ang babaeng sumingit at nakita ni mama merong sobre din. Nasa sobreng iyon ay may lamang pera o lagay para unahin ang babaeng sumingit. Hindi lang iyon ang unang beses niya itong nasaksihan, pati na din sa mga ibang lugar. Madami at talamak na nangyayari ito, na ang may kaya o may pera, pwede silang maglagay at hindi mahirapan, samantalang ang tulad namin na pumipila ng maayos na madalas pang pinapabalik-balik dahil lagi silang kulang magbigay ng impormasyon. Isa ito sa mga reklamo ni mama na ang mga mayayaman ay palaging nakakalusot o nangunguna sa mga bagay-bagay. Kaya ang resulta, ang mga mahihirap ang naapektuhan na parang trapo lang o di kaya ay parang peste kung ituring ng lipunan. Hindi niya din maiwasang magreklamo sa tuwing nanonood ito ng drama o programa sa telebisyon. Oh, pustahan tayo, yung babaeng yan aapihin niya ng magulang ng lalaki dahil hindi sila pantay, sabi ni mama. Sinasabi ko na nga ba putik kung putik ang tingin. Hirit niya habang nanonood. Oh, wag ka nang pumatol dyan, hindi porket mayaman, love ka na. Pag nakuha na puri mo, iiwan ka na niyan. Naiinis niyang sambit. O sabi ko na, tama ako.
wika niya. Ganyan lagi ang senaryo namin kapag nanonood kami ni Mama ng mga drama o pelikula sa telebisyon. Hanggang isang araw, kakasimula ko pa lang sa 2nd baitang sa elementarya. Pauwi na ako sa amin galing sa paaralan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nung una, ambon-ambon lang kaya naman sinubukan kong maglakad na mabilis hanggat kaya ko dahil medyo malayo-layo pa ang aming tahanan. Subalit, ilang minuto lang, parang tubig sa hose na nakapihit sa pinakamalakas ang agos. Kaya naman kahit na tumakbo ako ng mabilis, isa lang ang kalalabasan nito. Mababasa at mababasa ako. At kung mag-iintay ako, hindi ko alam kung anong oras ito titigil at ayaw kong manatili sa labas. Sumilong ako saglit, iniayos ang mga libro sa loob ng bag ko. Tinakpan ng plastik mula sa baunan para hindi ito mabasa at saka sumugod sa ulan. Subalit makailang hakbang mula sa pagkatakbo, tamang-tama o saktong-sakto, merong isang lubak na puno ng putik at tubig ulan. At merong isang sasakyan na dumaan, nadaanan ng gulong ang nasabing lubak. Splash! Yung tubig mula sa lubak ay tumalsik sa akin. Punong-puno ako ng putik at doon ko lang napansin na ang baho ng tubig. Nagulat ako, hindi ko alam ang gagawin kaya napaiyak ako. Hindi lang simpleng iyak, kundi hagulgol. Makaraan ang ilang sandali, merong bumaba mula sa sasakyan na may bitbit na payong at tumakbo patungo sa akin. Bigla akong kinabahan kasi baka pagalitan ako o kung anong gawin. Yung pag-aalala ko sa putik na tumalsik sa uniforme ko ay napalitan ng kaba. Hindi pala ito isang mama kundi isang batang lalaki na halos kaedad ko at nung paglapit niya sa akin, pinayungan niya kaming dalawa. Sorry, pasensya ka na. Hindi napansin ni Daddy yung lubak, hindi ito sinasadya. Wika ng batang lalaki sa akin. Bigla akong nakahinga ng maluwag dahil hindi ako pinagalitan o anuman. Kasalungat sa iniisip ko ang nangyari. Mabait, humingi pa ng tawad. Kaya naman, ikinalma ko ang sarili ko. Dito ko lamang napansin na maganda ang kanyang kasuotan. Mukhang mamahalin o may mga tatak ang gamit. Sa itsura pa lang niya at pananamit, mukha na siyang may kaya o hindi kaya mayaman. Dito ko din napansin ang kanyang muka. May itsura. Gwapo ang batang lalaking iyon. Hanggang sa ibinalik ko sa realidad ang aking wisyo at naisip ko na, hala, magandang pananamit at mahal na mga gamit. Oo, tiyak nga mayaman ito. Anong ginagawa ko? Nakatanga lang habang siya ay humihingi ng paumanhin ni hindi ako nagsasalita. Okay lang, ayos lang ako. Malapit na lang naman ang bahay ko. Bumalik ka na sa kotse niyo, mababasa ang maganda mong sapatos at damit. Ayaw ko na ako pa ang dahilan sa pagkasira nito. Sige na, ayos lang ako. Salamat pala sa paghingi mo ng paumanhin at tiningnan mo kung okay lang ako. Paliwanag ko. Sigurado ka ba? Tanong niya. Oo, siguradong sigurado ako. Sagot ko. Okay, pasensya na ulit. Sambit niya at ipinahawak sa akin ang payong. Uy, teka yung payong, tanong ko. Sa'yo na yan, nandyan naman yung sasakyan. Sensya ulit. Bye. Sabi niyang nakangiti, tsaka humaripas ng takbo at sumakay sa sasakyan at nagsimula na itong umandar. Ako naman mukhang tanga na nakatayo doon. Nakatingin sa sasakyan hanggang sa hindi ko na ito matanaw. Hindi ko alam ang nangyari, pero ang sandaling pangyayaring iyon ay nakaranas ako ng kabaitan na trato mula sa kapwa. At bigla akong napahanga sa batang lalaking iyon, lalo na gwapo siya sa paningin ko. Na parang meron sa lalaking iyon na hindi ko mawari. Napakiramdam ko, ang saya-saya ko na hindi ko maipaliwanag. Nung pag-uwi ko, nakita ni Mama ang itsura ko. Ang akala ko, mapapansin niya ang dumi, amoy at putik sa damit ko. Pero ang una niyang napansin ay yung payong. Uy, kaninong payong yan ah? Mukha pa itong mamahalin at malaki. Huwag mong sabihin sa akin na ninakaw mo yan. Pag-aakusa ng aking ina. Paano kung mayaman ang may-ari niyan? Ipakulong ka pa lalo na nagdala ka pa ng ebidensya. Dagdag niya. Hindi ko po iyan ninakaw. Mariin kong pagtanggi. At sinabi ko sa kanya ang nangyari. Huwag kang pakampante dahil ang mga taong tulad nila sa huli ipapahama ka din. Pagtataray ng sagot. Pero ma, hindi naman po ganoon ang nangyari. Sa totoo lang, paliwanag ko nang biglang sumabat si Mama.
Hay nako Maria Elizabeth, makinig ka sa sinasabi ko. Pagigiit ni Mama. Nung oras na binanggit ni Mama ang buong pangalan ko, wala nang saysay pa ang magdahilan para hindi na din humaba. Nung matapos kong maglinis, pinunasan at pinatuyo ko ang payong. Habang tinititigan ko ito, oo nga, magandang klaseng payong nga ito. Mukhang matibay at makapal. Mga ganitong klase ng payong paniguradong mamahalin. At iyon na ang pinakamahal kong gamit na nasa akin. Kaya naman, maingat na maingat ko itong ginagamit na tinuring ko itong isang kayamanan. At isa pa, sa tuwing gagamitin ko ang payong na iyon, palagi kong naalala ang batang lalaki. Yung mabait, gwapo at hindi din matapobre. Dito ko napagtanto na hindi lahat ng may pera o mayaman ay pangit ang ugali. Hindi gaya ng mga sinasabi o opinyon ni Mama. Patid kong hanggang pangarap lamang ako dahil hindi ko alam kung kailan siya makikita muli. Kung anong pangalan niya, kaya kahit sa panaginip lamang ko siya makita, kontento na ako. Nagpatuloy ang buhay ko, nag-aral ako ng maigi dahil ito lagi ang sermon at pangaral sa akin ni Mama, na okay lang sa kanya ang magkanda kuba-kuba basta makatapos ako. Ang makatapos ako ng pag-aaral ang pinakaimportanteng bagay para sa aking ina at maging sa akin. Kaya ito ang aking prioridad. Kaya pinag-igihan ko ang aking pag-aaral para makapasok sa eskwelahan na sikat para sa agham at sipnayan. Sa maraming taon na si Mama ay nagbabayad ng utang, hindi pa rin siya tapos kahit na nakatapos ako ng elementarya. Kaya kinailangan niyang lumipat ng mapapasukan ng may mas mataas na pasahod. At isa pa, malapit din ito sa mapapasukan kong high school dahil matapos ang paghahanda, pagsusulit at interview, nakapasa ako at isa akong iskolar ng paaralang ito. Nung unang araw ng eskwela, kaming mag-aaral ay lahat nagpapakilala ang bawat isa sa harap ng klase. Hindi ako mawari habang iniimahe ko na magpapakilala sa harap ng mga kaklase ko na pakiwari ko, masusuka ako. At nung ako na, hindi nga ako nagkamali. Sa sobrang kaba ko, hindi ako makapagsalita at ang tanging lumabas lang sa bibig ko, Maria. Sabay biglang tiningnan ko ang aking guro at napansin niya ang panginginig ko, kaya naman siya na ang nagsalita at ako ay pinaupo na. Bukod sa kinakabahan ako, napansin ko ang mga kaklase ko ay mga may magagandang kagamitan sa pag-aaral, gaya ng kwaderno, lapis, ballpen, bag at maging sapatos. Ako, yung halos ang gamit ko ay ginamit ko na nung elementarya. Maliban lamang sa mga kwaderno dahil kailangan ko ng malinis na masusulatan. Pakiramdam ko nung mga sandaling iyon, ako ang pinakamahirap sa buong klase. At hindi lang iyan, ako din ang naging tampulan ng tukso na binansagan akong bulol si Maria. Kaya mas lalo akong nanliit dahil ako na nga ang pinakamahirap. Ako pa ang napili o naging suki sa kantyawan. Ilang araw ang lumipas. Meron akong isang kaklase na nasa mood na mang-asar. Kaya ang ginawa ko na lang, iniyuko ko ang ulo ko at inintay na matapos siya. Hanggang sa may narinig akong isang lalaki na nagsalita ng, "Hoy, tama na yan." Hindi ko tiningnan, hindi din ako nagpasalamat, nakayuko lamang ako. Pero sinilip ko kung sino iyong nagsalita sa pagitan ng aking braso. At dumating ang araw na umuulan, ang tanging pagkakataon ko na magagamit ang payong. Maayos pa ito kahit na maraming taon na ang lumipas. Papauwi na ako at binuksan ko yung payong nang biglang, "Pwede ba akong makisilong? Wala kasi akong payong eh." Pagtingin ko, yung kaklase ko na sumuway sa nangaasar sa akin. Tumango ako ng bahagya at nagsimula na kaming maglakad. Habang naglalakad kami, hindi ko mapigilan na mapatingin sa kanya dahil gwapo ang kanyang itsura. Nahuli niya akong nakatingin at nakita ko siyang ngumiti. Ang puso ko nung mga sandaling iyon ay parang natunaw na sorbetes. "Dito tayo sa tabi, malayo sa lubak. Mahirap na kapag matalsikan tayo ng tubig," wika niya. Tumango ako at nagsalita siyang muli. Meron nga akong nakita na natalsikan ng tubig galing dyan. Tapos nung nakita ko, iyak siya ng iyak. Kawawa nga eh. Bigla akong napahinto at tiningnan siya na mabuti. Sa isip-isip ko, hindi ito maaari. Hindi kaya siya yun? At mukhang nabasa niya ang iniisip ko
at nakita ko siyang nakangiti na isa lang ang ibig sabihin. Siya yung batang lalaki noon na nagbigay sa akin ng payong. Pero paano? Sambit ko. Nung unang pasok natin sa klase, parang namumukaan kita. Hindi ko alam kung saan o kailan kita nakita. Pero syempre, hindi din ako sigurado kung ikaw nga talaga iyon. Pero nung nakita kitang nakatayo at binuksan yung payong, doon na ako 100% na sigurado na ikaw nga ang batang babae na umiiyak sa gilid ng daan na binigyan ko ng payong. Nakikita mo yung logo sa gilid? Iyan ang logo ng kumpanya ng daddy ko, paliwanag niya. Sa tuwing umuulan, palagi kong nakikita ang itsura mo. Ang cute mo ngang umiyak eh. Tapos yung damit mo, nababalutan ng putik. Kaya paano ko iyon makakalimutan, di ba? Kaya paborito ko kapag umuulan dahil nakikita ko ang itsura mo ng malinaw sa aking alaala. Na parang batang nalaglag yung candy, ganoon ang itsura mo, dagdag niya. Numasandaling iyon, pakiramdam ko ang bawat patak ng ulan ay parang kasintunog ng mga taong nagpapalakpakan. Lahat sila ay sumisigaw at nag-cheer sa akin. Patak ng ulan na bumabagsak sa kalsada, sa bubong, maging sa aking payong na nagsasabing, "Woohoo! Go Maria! Way to go!" Kaya napaisip ako na totoo nga ang nangyayari sa mga pelikula o kwento sa mga libro. Na totoo nga ang tadhana at doon nagsimula ang aming kwento kung paano kami nagkita, nagkawalay at nagtagpong muli. Sa ngayon, ang mga anak namin ay meron ng kani-kanyang pamilya. At ang pinakapaborito kong oras ay ang pakikipaglaro sa mga apo ko na mas lalong mas masaya at maligaya sa tuwing umuulan. Pangalawang video. Isang araw, habang ako ay nasa mall, kasama ko noon ang aking kasintahan na mamasyal. Sa katunayan, nagde-date kami. Kasalukuyan ako noon tumitingin ng damit sa isang butik nang bigla akong nakarinig ng "Mami, Mami, Mami," sambit ng isang bata sa akin habang hinahatak niya ang aking damit. Nagulat ako at hinawakan ko ang kamay ng bata at sabi ko ng malumanay, "Hindi ako ang mami mo. Nasaan na ang kasama mo?" "Mami, Mami, ikaw ang mami ko," sagot ng bata. Tumingin ako sa paligid. Wala akong nakitang kasama niyang nakatatanda kaya naman hindi ko kaagad binitawan ang kanyang kamay dahil naisip ko ang bata ay nawawala. Kasabayan nito, ang batang babae ay hindi tumitigil na yakapin ako at magsalita ng "Mami, Mami, Mami." Hanggang sa nakita ako ng nobyo ko na galing sa banyo. "Ano yan? May anak ka na?" Nagulat niyang sambit. "Hindi," sagot ko. "Mami, Mami, hug please," sambit ng bata. "Anong hindi mo anak? Nakakapit sa'yo na parang pandikit." Pagalit niyang sabi. "Ang kulit mo." Sabing hindi nga sagot ko. "Sinungaling ka, bahala ka dyan," sabi niya at iniwan akong mag-isa. Pagkaalis niya, dahil alam ko ang bata ay nawawala, nagpunta ako sa information para ipaalam na merong nawawalang bata. Nag-announce na ang speaker at maya-maya lang, meron akong natanaw na isang lalaking balisa at kung saan-saan tumitingin na halatang merong hinahanap at sumisigaw ng "Jeline! Jeline! Jeline!" Hanggang sa nakita siya nung batang nakahawak sa akin at sumigaw ng "I found mommy!" Paglapit sa amin na lalaki na halos hindi mahabol ang kanyang hininga, "Sorry, sorry, sorry," wika niya habang nakatingin sa bata. At pagtingin niya sa akin, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at nagsalita muli, "Sorry, hindi ka maniniwala pero kamukha mo kasi ang yumao kong misis. Pasensya ka na pero malamang napagkamalan ka ng anak ko." "Okay lang," maikli kong sagot. At sila ay nagpasalamat. Habang sila ay papaalis, umiiyak ang bata dahil nais niyang sumama sa akin. Hindi ko maiwasang hindi maawa dahil yung bata ay iyak ng iyak na ilang beses na paulit-ulit na sinasabing na ako ang kanyang ina. Kaya labis na humihingi ng pasensya ang ama ng bata. Kung makakahingi sana ako sa iyo ng pabor. Kung pwede ko sanang kunin ang numero mo. Nais ko sanang imbitahan ka sa isang hapunan. Masuklian ko man lang ang ginawa mo sa akin at ligtas si Jeline. Malumanay na wika ng ama ng bata. Sa mga oras na iyon,
sa hindi ko maipaliwanag na dahilan o maaring awa sa bata dahil nakita kong umiiyak ito. Ibinigay ko sa kanya ang aking numero. Siya ay tumango at sa kanya binuhat ang kanyang anak palayo na umiiyak pa din. Nung pagtalikod ko sa isip-isip ko, what a strange day. Dito na pumasok sa isip ko yung ginawa ng nobyo ko na bigla akong iniwan at napabulong ako sa sarili ko ng, walang hiya yun, iniwan na lang ako basta. Kinabukasan nung binisita ako ng nobyo ko, humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya pinakinggan ang paliwanag ko nung makita niya iyon. Ilang beses siyang humingi ng tawad at nagmakaawa. Naisip ko, simpleng hindi pagkakaunawaan ito. Kaya naman pinalampas ko at nung ikinuwento ko sa kanya ang nangyari, pagtapos nito, nagtawanan kaming dalawa. Makaraan ang higit sa 1 linggo, nakatanggap ako ng tawag mula sa ama ni Jeline. Nakipagkita ako sa kanya kasama ang kanyang anak. Nung nagkita kami nung araw na iyon, ang laki ng ngiti ni Jeline sa muka. At nung mga sandaling iyon, siya ay nasa 4 na taong gulang na. Magmula ng araw na iyon, hindi lang 1 beses kaming nagkikita. Nasundan pa ito ng ilang beses. Mabait, magiliw, at bibo ang bata. Kaya hindi ako nahirapan na magustuhan siya at dumalo din ako ng kanyang kaarawan dahil inimbitahan nila ako. Sa mga panahong lumipas, namuo ang aming pagkakaibigan. Si Rafael na ama ni Jeline, si Jeline at ako. Sa tuwing nagkikita kami, palagi ni Jeline hinahawakan ang kamay ko at madalas niyang sabihin sa akin kung pwede akong maging kanyang mami. Pero alam kong ito ay pantasya lamang ng bata, kaya naman ngumiti lamang ako. Noong mga panahong iyon, ang kanyang ama ay mayroon ding nobya, kaya mas komportable din ako na magkaibigan lamang kami. Ang nanay ni Jeline ay pumanaw dahil sa cancer. Halos mag-1 taon pa lang itong pumanaw nung nakita ako ni Jeline sa shopping mall noong araw na iyon. Dahil maliit pa si Jeline, mahirap itong ipaliwanag at hindi rin ito kaagad maintindihan ang sitwasyon. Kasabayan nito, ang nobyo ko madalas na nagrereklamo na bakit ko pa kinaibigan ang batang iyon. At siya ay nagsiselos lalo na kapag nagkikita kami. Palagi siyang nagrereklamo. Ang daming dahilan para lang awayin ako kapag galing ako sa labas dahil nakipagkita ako sa bata. Nabanggit din niya na puro inaatupag ko ang anak ng iba kaysa ituon ko ang aking atensyon para sa aming relasyon. Kaya naman hindi ko maiwasang sumagi sa isip ko na baka naman meron na siyang iba kaya marami nang nakikitang butas. At hindi nga ako nagkamali. 1 beses ako ay nasa isang supermarket sa isang shopping mall para bumili ng favorite snacks ni Jeline dahil magkikita kami nung araw na iyon. Sa katunayan, hindi ko sinasadyang nakita siya na pumasok sa sinihan kasama ang isang babae na kahawak niya ng kamay. Bigong-bigo ang puso ko noong mga panahong iyon at itinuon ko ang aking atensyon kay Jeline noong mga sandaling iyon. Kasabayan nito, hindi ko na pinahaba pa ang relasyon ko sa nobyo ko dahil walang saysay pa na manatili sa isang taong hindi tapat. Dito ko lang naisip na marahil noon meron siyang ibang sakit. Ibang klase siyang magtago. Merong talento sa lahat ng bagay at ang taong nagpalaki sa akin. Magmula noon ako ay single, tanging trabaho, sarili at ang mga oras na kasama ko si Jeline, umiikot ang buhay ko. Sa katunayan, kahit na 1 beses sa 2 buwan kami magkita ni Jeline, lahat ito ay memorable, na para ko na siyang anak at ako naman ang kanyang ina. At dumating ang araw ng graduation ceremony ni Jeline sa preschool. Inimbitahan niya akong dumalo nito. "Can we take a family photo please?" tanong niya. "Sure," sagot ko. At kaming 3 ay nagpa-picture na ikinagalak ng mag-ama. "Maraming salamat sa iyo. Lagi mo siya o kaming pinauunlakan." Sambit ng ama ni Jeline. "Pwede ba kitang ayain mag-lunch minsan?" tanong niya. At sumagot ako ng oo sa oras na wala akong pasok. Akala ko 3 kaming kakain ng lunch, pero nung dumating ako sa restaurant, si Rafael lang ang nandoon. Dito niya inamin sa akin na nais niya akong ligawan. Tutal naman, siya ay matagal nang hiwalay sa karelasyon niya noon. Tumango ako at magmula nung araw na iyon, kaming 2 ay nagsimulang mag-date hanggang sa kami ay naging magkasintahan. At nung
Ibinalita namin ito kay Jeline. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang tainga. Pareho namin napagkasundo ang magkasintahan na huwag apurahin at kilalanin naming mabuti ang isa't isa bago kami magtungo sa susunod na level ng relasyon. Hanggang sa tumagal ito ng mahigit 5 taon at dito na siya nag-propose sa akin na siya namang sinagot ko ng oo. Sa ngayon, kami ay kasal na at ako ay nagdadalang tao. Ang buhay namin sa mga araw na lumilipas ay maligaya at puno ng pagmamahalan. Na natuwa si Jeline dahil sabi niya, binigay daw ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Sa tuwing nagbabalik tanaw ako, hindi ko akalain na ang isang estrangherong batang nawawala at napagkamalan akong kanyang ina ay ngayon ay kapamilya ko na. Iba talaga maglaro ang kapalaran na kung nakatakda talaga kayong magkita ay pagtatagpuin kayo nito sa tamang oras. At dahil din kay Jeline, ang puso ko ay hindi lang kompleto, pati kagalakan din. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!